So welcome to my YouTube channel. Wow. So for this video, I just wanted to share with you guys first time pagpa-consult ng OB-GYN to planning pregnant kaming mag-asawa. So I decided kaninang umaga na magpa-appointment kami ng OB-GYN para makabuo talaga kami ng baby, kasi sa hindi pa nakakaalam, ano na kami, 7 years na kami nasasama ng aking husband nung kami ikinasal. So 7 years na yun, hanggang ngayon wala pa kami baby. So I decided kami mag-asawa na I just want to planning to consult na sa OB-GYN. So thank God, kasi kagabi pa lang lagi ipinagpipray ko na to kung ano yung maging result. So thank God, pumunta kami kanina umaga nga sa Magat Clinic. So dahil may OB-GYN doon, so yun nga lang, talagang pag gusto mo talagang magpo-OB-GYN o magpa-consult ng doktor, una-una ihanda mo yung yung sarili mo, kasi kung ano yung malalaman mo sa mga result. Second, syempre kailangan mo pumila. Pangatlo, kailangan mo ng pera, kasi hindi ka nang pwede magpo-consult sa OB-GYN mo kung without money. So kailangan mo yan. So actually hindi na ako nag-video doon sa medical sa sa clinic kanina, kasi bawal, no allowed camera, no allowed video, basta any kind of cellphone bawal doon, hindi siya pwede. So kaya naman gumawa tayo ng video para naman din sa mga babae na katulad ko na gustong magkaroon ng anak, din hirap talaga makabuo. So pakinggan nyo po ito, yung aking isi-share sa inyo. Isi-share ko lang po dito sa sa vlog na to is based my own experience, kung anong ginawa sa akin ng doktor ng OB ko. So nung tinawag na ang aking pangalan sa OB, so ang unang ginawa sa akin, syempre ititimbangin ka. So yung timbang ko, hindi ko makalimutan, is 62 yung timbang ko. Then pangalawang step ang ginawa sa akin ni sir, yung security is a blood pressure. So ang aking blood pressure, I think 122/49. So normal lang yung dugo ko. Then doon naman sa dito, kasi titignan ng ni sir kung may lagnat ka ba or may sakit ka ba. Anytime na may case to na may lagnat or isip, para malaman nila. Sa akin wala, 78, normal lang, wala, kasi wala naman talaga ako lagnat. So after noon, pinahintay mo na kami doon saglit. Then after mga 15 minutes, so tinawag na kami. So ngayon, sabi ng doktor, ano yung concern natin, bakit nandito tayo. So sinabi ko kay doc, sa OB ko na, Doc, 7 years na kami nagsasama na aking husband, tapos mahirap talaga kami makabuo. So I decided talaga na magpa-consult sa inyo para malaman din namin kung anong cost at anong pwede namin gawin. So nung sinabi namin yan, so itong unang tinanong niya sa akin, gumagamit na ba daw ako ng mga conceive, like for example pills. So sinabi ko wala, kasi mahalaga malaman, at kayo po ay in-interview ng doktor, be honest talaga sa sagot. Kung kayo po ay gumagamit, sabihin nyo, or hindi naman, sabihin nyo kung anong totoo. So sinabi ko, hindi pa ako gumagamit mga pills na yan. Una, hindi ako marunong paggamit sa ganyan. So okay, no problem, sabi niya ganyan. Next, sabi niya, may history ba kayo na pumunta yung husband mo sa OFW, or ikaw din nag-OFW? May history ba daw kaming mag-couple, mag-asawa? So ang sagot ko ay hindi. Wala, kahit sa aming dalawa ay pumunta ng ibang bansa para mag-OFW, wala, dito lang sa Pinas.
So sabi ng doc sa akin yung OB ko, okay. Then ang next sabi niya sa akin, okay, may sinabi siya sa akin nung sa pinaka pangatlo, sabi niya sa akin, okay, itong gawin natin kasi kailangan ko kayo, sabi niya sa amin ni doc, kailangan ko kayo i-undergo screening procedure yung dapat gawin sa inyo para malaman natin na ano talaga yung mga baka may mga may mga sakit, kaya komplikado, kaya hirap mabuntis. So in-screening kami. So unang kinuha sa amin is yung ihi, tapos dugo, then ang pangatlo po ay ginawa sa amin ng doc. Okay, so yun, CBC, ayan, CBC, yun din ang kinuha sa amin, 3 item sa akin, no? So yung sa urine ko, isa-isahin natin. So yung sa urine ko, thank God kasi normal lang, medyo merong infections, but few lang. So hindi na ako kailangan ni doc bigyan ng medicine, kasi ang sinabi lang naman niya sa akin, iinom lang ako ng gamot iinom ako ng water na 3 liters a day, kasi maaalis naman din yan. So sinabi sa akin ng doktor na uminom lang ako ng 3 liters a day na water para maalis yung bacteria, no, sa ihi ko. So hindi niya ako binigyan ng kahit anong medicine, basta lang, water lang talaga, sabi niya sa akin. So tungkol naman sa blood ko, normal din. So thank God kasi nakalusot na naman kami sa pangalawa. Then ang pangatlo, hindi ko pa nagagawa yung pangatlo, kasi kailangan ko pang hintayin na magkaroon na ako ng mens, ng first day ng mens ko, at bago ito gagawin ko, kasi binigyan ako ni doc ng recommendation na, kasi wala sila kasing yung tubo papunta sa mattress ng babae, papasok doon, nakita ko ano ba talaga ang dahilan kung bakit hindi na mahirap mabuntis. So sa pamagitan nun malalaman. So dahil nga wala sila doon na nirecommend sa akin ni doc ng aking OB, so nirefer niya ako sa iba na kung saan na merong ganong materials na kung saan doon ako magpapa-ultrasound, para kasi daw yan parang tubo siya na ilalagay ipapasok dyan sa natin, basta something na para makita yung mattress ko ano ba talagang dahilan, baka nakabara o doon nakita nila doon. Mahalaga na mai-examine ako doon during sa aking ultrasound. So thank God naman, dahil nakahanap agad ako ng pwede kong ultrasound. So nakahanap lang ako, dito lang din malapit sa amin sa gate 2, manginasa sa taas lang doon sa 2nd floor. Meron kasi ditong clinic na OB na Sante, so doon ako nakahanap, pero hindi pa ako binigyan ng schedule, kasi tinatanong niya kanina kung nag-means na ba daw ako. Sabi ko hindi pa. Sabi niya okay, kapag nag-means ka, first day balik ka sa akin at magpaano ka na agad, magpa-schedule, kasi may ibibigay daw siya sa akin ng gamot. So ngayon hinihintay ko pa kung ano pang sasabihin niya. Sabi niya, ma'am, yung binibigay na referral sa ni doc sa OBS, kailangan mo ng 2.5 yung tubo yun, na hindi ko pa nagagawa, kasi kailangan hintayin yung menstruation. Kailangan ang bayad mo is 2.5 pesos only. So yun po yun. So yun po yung aking share sa inyo based my own experience sa aking OB, kasi kailangan talaga, kung talagang willing kayo mag baby, kailangan ready din talaga yung financial, kasi kailangan talaga yan. Now ngayon ang tanong, sis, magkano po ang bayad sa inyong consultation sa OB-GYN mo? Kasi nga both kami mag-asawa nagpa-consult sa aming OBS.
Ang bawat isa sa amin is 350, kaya dalawa kami 700. So, ang tanong sa inyo, sis, magkano po bayad sa CBC? So, ang bayad sa CBC is 220 each. So, dalawa kami 440. Okay? Eh, sis, yung urinalysis, magkano po bayad sa kanila? Pa sa OB mo ngayon. So, ang tanong ko is 100 each lang. So, 200. So, ngayon, saan kami mas masyado nang napamahal? Ito yung tinatawag na sa asawa ko na gusto kasi siyang ang finding kasi ng OB ko sa asawa ko, sa husband ko kasi kailangan siyang i-count ang sperm cell niya. Okay, yung sperm cell niya i-count yun. Ngayon, alam mo kung magkano kung tatanungin nyo, magpa-count ng sperm cell is 750 only. Yan po ay price na yan is public, pero kapag pumunta kayo sa private, I think napakamahal. Kasi naalala ko ubi kami noon, hindi clear, pero ang habol sa amin ay binigyan kami ng amount kung magkano lahat ng gagastusin. Sabi niya sa akin noon is 35,000. Wala naman kami ganun pera na 35,000 halaga. Kami sa Diyos lang talaga kami umaasa, mga guys o mga karos, So makinig kayo, sa mga kababaihan na magbalak magbuntis. Ito ang mga gagawin niyo tulad ng mga binabanggit ko dito, So sa sa public na magpa-sperm count ka is 750, kasi yung aking OB ngayon is public siya, hindi siya private. Okay, then so ngayon ang total lahat ng amount ng aking nabayaran mula sa aking asawa pati rin sa akin, hindi kasama dun sa tubo na para makita ko anong nakabara sa mattress ko, hindi pa dun kasama. So ang gastos ko lahat is 2,090 lang. So syempre dahil natapos tayo ng screening, tapos yun na, sinabi ko na sa inyo result, so okay naman lahat. So ngayon ang binigay sa akin ng doc ng resita sa akin, kasi nakita niya na puro normal naman ako, wala naman nakita na anumang sakit, so normal ako. So ang niresita ni doc or ni OB sa akin ay ang folic acid. Yung folic acid, pinabili niya ako ng 30 pesos kasi iinumin ko ito ng once a day. Okay, once a day lang isang beses lang sa isang araw. Tapos ang pag-inom ko nito is alas 9 ng gabi, bago ka matulog iinumin mo to. Then binigyan din ako ni doc ng vitamins na minerals na yung brand niya is Siglaton. Yung brand niya Siglaton. So sinearch ko siya sa Google. Ang benefits po ng multivitamins mineral Siglaton is ito yung nagpapa-increase siya ng develop ng cells, tsaka reduces stress, nakakatulong ito para sa mga gusto magbuntis, yung yung lalo't mahina sa panunaw yung ating tiyan. Marami siyang benefits. Kaya yun ang binigay sa akin ng aking OB, yung multivitamins na Siglaton. So depende kasi sa OB kung ano yung talagang niyo, pero sa akin ang niresita sa akin ni doc, yun yung folic acid na papakita ko sa inyo. Ito yung vitamins na binigay sa akin ni doc, nakalagay pa nga yan dito, once a day EM ang inom ko. So uminom na nga ako kanina. So ito yung vitamins na itsura niya, ayan, nabawasan na nga ito ng isa. So ito yung vitamins niya, ganito yung kulay niya. So 29 pesos to kasi nakainom na ako kanina. So hindi ko natin mamaya isasabihin ko sa inyo yung price kung magkano lahat tong binili ko. Medyo may kamahalan din pagdating sa ganito talaga. Okay, so ang sunod naman ipapakita ko sa inyo ang nireseta sa akin ni doc or ni OB sa akin na iinumin ko, yung folic acid. Ito naman yun sa folic acid.
ito yung folic acid na iniinom ko. Iinumin ko to siya once a day lang, pero ano din siya, PM naman, PM. Gabi ko siya iinumin. So, lagi niyong tatandaan, yung vitamins na binigay sa akin, minerals na siglaton, ito po ay umaga lang iniinom ko kasi vitamins lang naman siya. Pero ito, iinumin ko siya ng, okay, nandito sa reseta, iinumin ko siya talaga ng, okay, ang folic acid is alas 9 ng gabi. Ito nga sinabi ko sa inyo, alas 9 ng gabi bago ka matulog, itong ininom ko. Pero pinakita ko lang kung anong brand ng aking folic acid. So, ang brand ng folic acid ko is ito, kung ilan milligram, kasi yun yung niresita sa akin ni Doc. So, ganun siya. Kita nyo ba? Yan, ganun yung brand. Tapos ganito yung ano niya, hitsura niya. Yan, para may munggus-munggus na maliit. Ang brand niya talaga is ano, ferrous fumarate plus folic acid plus cyanocobalamin. Ang ano niya nito, parang brand niya is Pericap CR. Control, ayan. Ano siya? 150 mg. 150 mg ito sa akin. 150 mg. Ito yung folic acid na binigay talaga sa akin ni Doc sa akin. Kasi nakakatulong ito sa ano, babae na gustong magbubuntis. So, ito yung naresita sa akin. So, ngayon ang tanong naman, sis, magkano pong ginastos yung sa gamot? Magkano po bang halaga sa folic acid? So, ang halaga po ng folic acid na binayaran ko is, ayan, yung folic acid, yung isa po nito ay 15 pesos. So, dahil nga 30, so ang nababayaran ko is, ano po, 450. Kasi 30 nga, 30 pesos, so 450. So, sa multivitamins ko naman, kasi, ang isa noon is 10. Tapos 30 din, so 300. So, dahil nga sa mister ko kasi may nakitaan siyang sa ihi niya kasi, mga guys, ng infection, may dugo yung ihi niya. So, hindi siya pwede kasi hindi pa siya take note lang, hindi yung husband ko, hindi pa siya na kuhanan ng sperm count kasi nga nakitaan ni Doc na meron siyang dugo sa ihi. So, kailangan niyang mag-undergo ng gamot for 1 week. So, ito yung niresitahan niya sa husband ko. Ito yung ciprofloxacin tab. Ito yun ay 25 pesos. So, yung brand naman niya 40, 500 mg yung mister ko. So, sa 25 na yun, so 350. Tapos may 10 tab, ayan, yung ano din binigay sa kanya para nakakatulong sa mawala yung sa ano niya, ihi infections. Binigyan siya ng 10 tab. So, tag 10 ang isa, so 21 yung kailangan siya, 210. So, yung Putzitrite, okay, 20 ding isa, tapos na 21, 420. So, total po lahat ng aming gamot mula sa akin at ganun din sa husband ko is 1,730 amount lahat ng aming nagastos. Kung i-compute mo yun, ipapas mo yun, yung 2,090 plus 1,730, nasa ano po siya, 3,000, okay, 3,820 something, not sure, basta mga ganun, mga 3,800, yan, mga 3,800, yan, ito 3,810 or 8,003, 8,000, tara, basta mga ganun, okay. Pero mas para clear, so ito talaga ang compute lahat. Ayoko rin namang hula kayo ito. So lahat talagang akin nagastos mula sa consultation sa gamot namin is 3,820.
Okay, 3,820. Tama nga yung compute ko kanina. So, sa 3,820, makapag-consult ka na ng OB. Now, kung idadagdag ko pa yun, kasi hindi ko pa nagagawa yung gustong ipagwasakan ni Doc dahil kailangan kong schedule, hihintayin ko pa yung menstruation ko, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, is 2.5 din yun. Kung i-divide ko ay ipa-plus ko lahat yun, so pumapatak siya ng magkano ng lahat yun, 3, 8, 4, 5, mga ano po, mga 6,800 lahat. Sa 6,800 lahat na amount na aming nagastos, linis na po yun. Tapos kung dumating yung ano na yun, kung dumating man na yun yung, kunyari ma-examine ako sa ultrasound ko para sa aking matres, so I pray na magiging maging okay ang result ko, makita para mabigyan ako ng tamang gamot. So bahala na si Lord. So magkakaroon tayo na dito ng tutorial sa part 2 kung ano nga bang nagiging result. Okay, so now yun lang po yung ating video. So I hope nakakatulong ito sa mga babae na gusto talagang mag-anak. So I hope meron ka natututunan sa video ito. Kung bago pa po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe, hit notification bell para updated kayo sa aking mga video. At paki-like naman ako, i-share at i-comment sa baba para po ay ma-shout out ko kayo even or mapansin ko yung mga comment nyo. Okay? So, gagawa tayo ng natin, part 2, doon naman sa aking tubo papunta sa aking matres. Okay? Para kung mayroon mang komplikado at may gusto ko i-share sa inyo. So, thank you for watching everyone, guys. Bye-bye. God bless.